limit. Kasama yun sa rules. 5-minute limit. 5-minute limit, ba't purong Jinggoy lang nakita ko sa hearing na yan? Parang highlights ng kalahati ng Jinggoy Estrada. Oo, yun daw ang kwan. So Sir Ronald, anong take mo sa Jinggoy and Joel Jinggoy and Joel, J&J? Kung tayo may R&R. I think they're not helping themselves. Themselves. Lalo silang nadidiin, lalo nagagalit yung mga kabataan sa kanila. Halimbawa, bukas may move sa UST ang mga student organizations, mga campus publication na i-declare yung mga taga-UST alumni, si Alcantara, District Engineer Alcantara, si Saldico, at saka si Joel Villanueva as persona non grata. Tomorrow night, meron silang candlelight. Baka tapatan nila. Meron silang candlelight mobilization. So tapos ngayon, kanina, ang daming schools na nag-walk out. From Mindanao to Visayas to Luzon, no? So talagang may groundswell, no? Ayun lang may mga gustong manggulo. May mga DDS na gustong sumama sa Luneta, may mga other groups na gustong mag-march sa Mendiola, sa Malacanang, may mga gustong lusubin yung bahay ni Speaker Martin, no? Saldico. So may mga disruptors no? At may mga naglalabas na ng mga statement ng from withdrawal of support to mutiny, to open mutiny. So magulo. No? Halimbawa, itong press con ni Chavit, ang kinukuha niya ay mag-resign lahat, resign all. No? So talagang magaling talaga ang kababayan mo, no? Pero mo ang gusto niyang maggawin yung sarili niya as the icon of anti-corruption. Diba? Siya yung icon ngayon ng anti-corruption at siya yung magli-lead ng mga kabataan. Galing. I'm so impressed. He's into electric cars, di ba, Sir Ronald? He's a man of the future. I'm so impressed. Marami rin pala siyang kontraktor. Sarili niyang kontraktor tsaka mga anak niya. Yun ang problema kasi, Sir Ronald, if we follow PCIJ reports, which we were discussing last night, di ba? Bago natin titigan ng isa't isa. Ang problema lahat kasi may contractor donor Yun ang problema Medyo damay-damay talaga. Ay, hindi si Juan, hindi si Risa. I mean, I'm talking about Unity Team, I'm talking about, alam mo na, di ba? Of course, si Risa, yung mukha ni Risa talaga yung sinabi ko Bakit? Pag si Risa nga, sinabing corrupt, may maniwala, hindi. Tapos ganyan yung mukha nito. Ganun yung mukha nito. Saan punta tong conversation na to? Sabi ni Jingoy, he is so vulnerable. Diba? Parang si Harry Roque. Because of his past. They are so vulnerable. Bakit pag yung Hidarian, sabihin na kumukuha ng 30% na kickback, walang maniniwala. Bakit kay Harry Roque meron? Di ba? Unfair ang mundo. Because of his past. Pero hindi na-explain ano yung past niya na iwala lahat. Yun ang problema Di ba sabi niya, di ba, dun sa interview ni Karen Davila, okay na sana, maganda na sana, tapos biglang kinat niya yung sarili niya kasi siya parang hindi sigurado. With all due respect, ganun, di ba? Joel Villanueva, kamusta ang kamusta ang explanation niya, Sir Ronald? Ayun, self-righteous pa rin. May libro na naman siya, may ebidensya. Ano naman ang palusot niya dyan? Self-righteous pa rin. Inamin na ni Ping Lacson na may ebidensya dun sa insertions ni Jinggoy. Ang wala pa, hindi pa natapos yung research, doon naman sa insertions ni Joel. So, yun yung kulang pa. At mukhang papayagan nilang lumabas ng bansa si Bryce para kumuha ng ebidensya. Pero may kasama siya ng mga NBI. Naman tayo Yan na naman. May kasama daw. Sir Ronald, pero saka one day lang, balikan lang sa Japan yata. Aba? Punta, no? Private jet? One day lang. 6 a.m. to 6 p.m. Wait, Sir Ronald. Hindi ko alam kung anong ebidensya yun, no? A ledger or something, no? Magpipick up siya ng Sir Ronald, di ba sabi ni Marcoleta ba yung satellite, pwede gamitin ng satellite para i-trace si Zaldico? Sabi nung isang expert,
Opo, pag nakahiga siya na 5 meter longs po yung katawan niya. Baka pwede rin i-satellite ito si Bryce Boy. Mm. Yeah. Kaya talagang no? Ah, it would have been very funny if it wasn't tragic. Diba? Yung, Kasi andun naman tayo sila. nagbabayad dyan Nag, sa buwis na nawawala. Yun ang problema. nagtatawanan na lang si Marcoleta at si Jinggoy. Di ba? Parang chill lang sila eh. Parang as if corruption and impunity are laughable. Pero Sir Ronald, to be fair ano ba Lucky Nine bang tawag sa kanila? Parang ano to pangalan ng Pogo, sabi ko, Lucky Nine. Uh, Yung isang member ng Lucky Nine na paborito natin dalawa, na paborito rin tayo. I think mas paborito niya ako, Sir Ronald. Nung sabi niya, uh, lahat naman may kasalanan, lahat naman may ginawang repentance ang kailangan. Okay lang, basta repentance lang, Sir Ronald. Next level, Sinagot siya ng kapatid niya. yung sarili. Nakita mo ba yung sagot ng kapatid niya? Sinagot siya, the better Cayetano. So parang JV Sinagot Jingo yung dynamic. JV Jingo. Sinagot si Kwan. Sinagot si Kawatano. Sinagot ni the better Cayetano. The good one. Sumagot yung the good one dun sa isa. Sinagot niya. No? So, ano sir? There's nothing normal about lying, about stealing, no, about cheating. At hindi kaya ng penance lang 'yon, diba? Kawawa naman si Ambassador of Jesus Christ. Sinagot siya. Dumadami sila nagka-quote parate eh. Medyo Pero lagi na lang ganun ang kino-quote nila eh, no? Lagi na lang ganun. So, piliin lang nila yung... Gusto mo rin mag-quote? Baka gusto mo rin mag-quote. Mamaya na sir. Alam ko dami sa'yo, mali-mali yung sinabi mong Road to Jerusalem ba yan? Meron ka favorite na parating mali? Hindi ko na Damascus ba yan? Or basta meron ka. Hindi, tama yung Juan. Road to Kairos. Kairos. Yeah. Road to Kairos. Tama yun. Ang mali yung kay Juan, yung kay Job tsaka kay Lot. Destruction ng Sodom and Gomorrah. Yun. Ako, sir, wag tayo pumunta sa Sodom and Gomorrah. Baka may magtanong na naman about. Delikado tayo dyan. So, doon lang galing yung Juan? Yung problema ng ilang mga senador? Ilan na pala, no? Marami na pala. Pero ito So, sir, on a very serious note, I mean, how serious is potential hijack of kasi tomorrow na, almost, di ba? So, how worried should we be about hijack of itong 21 rallies na yan by yung mga forces? Kasi seryoso na to eh. Meron tayong ex-generals openly saying that military will make the flood control. Yung iba, they're talking about basically RevGov na naman. They just change the synonym or they find different ways of saying the same thing. So, I mean, on a serious note, gaano ka-vigilant dapat yung mga true progressive forces na talagang para sa bayan? Well, marami naman talagang gusto mag-exploit for their own interest. Nandiyan yung mga Duterte, no? Hindi ko sigurado kung susuportahan sila ng Iglesia ni Cristo, no? Katulad last January. Tapos nandiyan din yung mga RevGov, nandiyan din yung mga iba pang mga kung ano-anong mga fringe groups na gustong i-exploit yung sitwasyon para hindi sila maging fringe, no? Pero yung church ngayon is assuming the role of fulcrum. No? Sila yung nagkukan ngayon, no? Tumutulong para i-organize itong mga protest kahit magulo pa rin. So tingin ko after this September 21, people will be able to organize in a more unified manner. Tsaka wala yung mga tensions. Ito kasi parang biglaan eh. Tapos maraming mga walk-in na iba't ibang grupo. So itong mga susunod after ng September 21, tingin ko mas organized tsaka mas effective. Pero itong ang church, ang alam ko balak nila maglabas ng pastoral letter to be read in all the churches na binabanatan nila yung corruption, binabanatan nila yung mga Duterte, binabanatan din nila yung mga extra constitutional means para gamitin yung kalagayan. So, medyo maganda yung kanilang pastoral letter na ilalabas.
tomorrow or sa Sunday. No? Kaya at least very clear. No? Very clear. You don't throw the baby with the bathwater. No? Very clear na ito yung ating gagawin pero we maintain the constitutional parameters. No? Yun yung at tingin ko sila yung magiging pinaka-influential Right. in the next few months, in the next few years. But there will be no lack of trying by the other forces, no, to exploit the situation and anger. Of course. Ito lang nga, from out of nowhere, yung kababayan mo, nag-press con sa sa Club Pilipino. No? Tapos, pa siya, pro-China pa. Nag-pro-China. Yung pa medyo hindi tumutulong sa argument nila. Diba? Oo. Kahit daw hawak ng China, yung dagat. No? Kailangan mag-negotiate pa rin. Parang hindi tayo nag-negotiate sa China. No? Parang tayo aggressor. No? Yung ganun. Kailan naging expert si Chavez sa West Philippine Sea Dispute? Sorry. Oo. Meron siyang submarine. Tsaka meron siya yate. So, expert siya sa so, pero mo, pumasok pa siya sa geopolitics. Di ba si Pablo Escobar, meron siyang submarine. So. Di ba? Oo. Di ba? Tapos, siya ngayon ang ang linaw-linaw na sabi ni Marshall McLuhan, the medium is the message. So siya ngayon ang medium against corruption. Siya ngayon ang medium para sa kabataan, di ba? Siya ang medium against impunity, di ba? Tingin ko meron kayo maniniwala sa kanya dahil yung mga nandun parang mga SMNI Yung mga nag-cheer sa kanya, no? Wait, yung mga, sa Club Filipino to? Sa Club tapos yung mga nagtatanong. What's going on? Parang mga planted na question Yung mga nagtatanong, panoorin mo, pinanood ko kanina, sabi ko, what is this? Sabi ko, baka lalo tumagal yung jet lag ko, Sir Ronald, pag nanood. Highlights lang nakikita ko Kaya hindi na namin kinalakay sa story ko kanina. Ng apo niya? Hindi, ang tatanong mga tao dahil daw dinidate ni Kitty Duterte yung apo niya, kaya naging ganyan. Meron bang effect kaya yan, Sir Ronald? As a lover boy, Sir Ronald. Well, para siyang ang impression ko kanina, para siyang bagong recruit na DDS. Para siyang bagong recruit na pro Duterte kanina. Yung mga dati lang sinasabi ng mga Duterte, parang late comer siya. Ngayon niya sinasabi. Kaya, come lady. Sabi ko, what is this about? So, kaya hindi na namin tinalakay sa story ko kanina. Baka magkaroon lang siya ng platform. Katulad dito sa Katulad dito. Kasi inaaway mo si Lacson na binibigyan ng platform masyado yung dalawang J&J tapos bigla ikaw magpa-platform ng iba. But Sir Ronald, logistically speaking, di ba may plan na mag-converge at some point? Yung Maisog sa umaga at saka yung Luneta sa hapon? I mean, what is the Walang Luneta sa hapon. Yung Luneta umaga lang. Yung sa hapon, People Power Monument. No? From Edge Shrine, ma-march papuntang People Power Monument. So medyo malaki rin yung target doon. Pero mas EDSA ang gusto. Alam ko yung mga iba na mga generals ayaw ng September 21 Ibang day ang gusto nila. Gusto nila September 27. Dahil yung September 21 ay mga young officers sila noon nung martial law. So ayaw nila na anniversary ng martial law itong anti-corruption rally. Pero ang alam ko na na outvote sila dito. Kaya yon, no? Pero siyempre, sabi mo susubok pa rin. Susubok pa rin. Last part, Sir Ronald, how do you see the effect of the change in the speakership of the House with the new engineered transition ba to? Kasi ang hirap sabihin. Dati well, posible siyang makabawas doon sa crisis ng ating mga institusyon. Halimbawa, nung pinalitan yung leadership ng Senate, medyo nakabawas, no? At yung pinalitan yung Blue Ribbon, medyo substantially nakabawas. Pero siyempre, ang tatanungin ng mga tao, where's the beef? No? Anong gagawin nyo at this point? No? May limit yan Dahil siyempre, in aid of legislation yan Wala naman silang power to prosecute. Diba? Parang yung ICI, medyo questionable yung power to subpoena. So, kailangan dyan, may convergence. Yung TRICOM ng House, yung Blue Ribbon ng Senate, yung ICI ng Executive,
at yung investigation sa DPWH ni Secretary Vince Dizon at yung mga iba pang gagawin ng DOJ, ng NBI, ng Ombudsman pag nakahanap na ng head. So lahat yan dapat may confluence eh. So ngayon na nakikita mo ay bits and pieces. Pero tingin ko in the next month or so ay magkakaroon na ng convergence para mas efficient. Yung ICI na kine-question yung subpoena powers ay baka may subcontract yon sa ibang ahensya. Yung Blue Ribbon na walang prosecutorial powers, pwedeng ipasa yon sa Ombudsman or sa NBI or sa DOJ. So ganun ba? Yung hindi kayang gawin ng isa, pwedeng gawin ng kabila. So ganun yung pwedeng mangyari dito if they get their act together. Pero it has to be up and running dahil yung mga tao hindi naghahantay ng slow burn. They want quick results. They want dramatic results. They want heads to roll. No? Kung hindi, sasabog ito sa mukha ng presidente. No? Halimbawa, yung itong budget process ngayon, medyo nag-aaway dahil ang gusto ng presidente, tanggalin lahat ng flood control. No? Tanggalin lahat ng insertions. No? At buksan yung proseso ng discussion. So, hindi makakapag-adjust kaagad yung mga kongresista dyan. Dahil nga, the power of the purse i-maintain nila, no? At ang sinasabi nila a week ago, hindi lang naman kami yung problema, may problema mismo yung executive sa paggawa ng NEP, sa paggawa ng National Expenditure Program dahil mismo na kasi doon may mga padding na, may mga errata na. So, ibig sabihin, alam mo naman to, Richard, this is a more deeper, no, more comprehensive, more endemic problem at hindi to kayang solusyonan in one go, no? Pero you have to show something. Kung hindi, yari ang presidente. Ano yung low-hanging fruit dyan for BBM aside from pinaresign yung speaker, pinalitan yung DPWH secretary, kinasuhan yung ibang ex-DPWH secretary din but also pinaalis din ng USEC, etc. Like, what is the low-hanging fruit and is low-hanging fruit enough? Gonna be enough given the escalation? Criminal cases sa at least 2 senador, criminal cases sa 7 congressman, criminal cases sa mga dating head ng DPWH, no? Dapat ganun eh, no? Para maramdaman ng tao seryoso kayo, no? In spite of the limits of the system, kailangan meron silang ipakita na kayang gawin. At yung pagsampa ng kaso at eventually pagpapakulong, yun yung hinihingi ng tao. Or else, itong outrage na ito na ngayon ay nagsisimula ng pumunta sa kalsada ay can be unmanageable, no? Tingin ko hindi naman tayo pupunta sa level ng Nepal at saka ng Indonesia. Iba yung kultura ron eh, no? Ang Indonesia nga as late as mid-90s thousands are being killed. Di ba? Yung side yung nangyari in 1960s. Diba? Hindi, iba pa yung 1960s. Iba pa yung 1996. 1996, there are thousands who were killed, no? Mga Chinese-looking, mga, di ba? Burning, sinusunog nila, mga bahay, mga kwan. That's 1996, ha? Hindi, iba pa yung 1966. No? Kaya, iba yung kultura nila ron. Iba rin sa Nepal. Dahil, subukan mong gawin sa Pilipinas natanggalin yung social media. Di ba? Tsaka ano yun Maoist versus loyalist. Talagang ano yan, worst of words yung laban. Iba yung gobyerno ron, di ba? Iba yung gobyerno. The Maoists were in government, no? The center-left were in government. Kaso nawala yung fulcrum eh. Nawala yung monarchy. No? Kumbaga sa Thailand, tanggalin mo yung monarchy. Ang gulo ng Thailand. Di ba? Dahil yun ang fulcrum eh. Ganon din sa Nepal before. Kaya magulo. Imagine mo, ngayon lang ako nakakita ng election through social media. Hindi lang social media, yung apps, even ako, wala ko dyan. At usually, mga maganan dyan eh. Yung gaming app na ginamit nila. Pero pinili nila isang ex-Supreme Court Chief Justice power and then revolutionary na palaban. That's interesting. Pero can you imagine voting through WhatsApp? Well, I mean, madali ata manipulate yan. Mananalo mga DDS dyan. For sure, number 1 ang mga DDS. Last point, Sir Ronald. Of course, people would say, okay, BBM will try his best to make sure he'll come out of this not only alive, but probably even burnish his credentials.
as far as pink are concerned, they'll try to make sure hindi sila magpagamit sa mga DDS. But nevertheless, isn't the distraction in itself good enough for, like Sara is traveling again as if walang impeachment, wala silang ginawa. Yes. What is the challenge Yes. to make sure hindi rin sila makalusot dito? Kasi at the very least, parang medyo off the hook na sila. Sila pa nga on the offensive now eh. Which tells you that their situation... Yun nga ang challenge sa atin eh. Yun nga eh. Yun ang challenge sa atin, Richard. Dahil there's a lot of things happening. Na wag natin kalimutan na meron kang China na gusto magtayo ng geo reserve sa Scarborough. No? So you have geopolitics going on. Merong ICC na gusto ng defense na indefinite na na wag pa attendant si Digong. Buti na lang na-reject yun, yung indefinite, no? Pero that's a continuing battle. Merong impeachment na sasagutin ng Supreme Court, yung motion for consideration. Dapat nakahanda tayo ron, di ba? Tapos meron kang Quadcom na sisimulan uli, no? Tapos meron kang ICI, meron kang Blue Ribbon, etc., no? Na kasabay nitong mga ito, no? At meron kang preparation for 2028. No? Kailangan mo nang maghanda ngayon, not during the day of filing of candidacy sa 2027. Ngayon, that's 2 years from now. That's 2 years from now. So, mabilis yan. So, we have to prepare. Sino ba yung mga tatakbo? No? Going into 2028. Magiging game changer. No? For good or for bad. No? So, ang dami nangyayari. Baka makalimutan natin. Hindi lang ito isang issue. Itong flood control. Ang dami nitong related issues. But how to keep people even waiting until 2028? May mga nagsabi na charter change na, regime change na, the whole thing is wrong. I mean, good. Mukhang dead na yung charter change dahil natanggal si Martin eh. So, siya yung nagtutulak noon, no? So, ang threat ngayon, itong mga mutiny, no? Itong mga mutiny, no? Halimbawa, doon sa press con ni Chavit, nandun si General Esperon. Nandun sa audience, no? Kaya may mga may mga retired generals na kasama. May mga retired former Secretary of National Defense, no? So, nandun sila sa press con na yun. That's a political statement, no? Na sinusuportahan namin itong kababayan mo. No? Bakit ba? Alam mo, porket unity may North and South, ikaw nakalusot ka sa Ronald kanina. Oo. Pag sinasabi mong kababayan mo, itsura ko ganyan, Sir Ronald. Ganun na itsura ko. Ano naman sasabihin ni Sir Ronald? Ito, huli na tayo, promise, Sir Ronald, dahil sa'yo na-meet ko yung community natin dyan sa Canada. Obviously from the US. Yeah. What can they do? What can yung Filipino community abroad? Could they do litigation? Could they help with finding yung mga ill-gotten wealth ng mga walang hiyang contractors, mga walang hiyang politicians? Kasi malakas din ang community natin abroad. These are well-connected, middle-class, resourceful Filipino who care about their country or worried about what's happening. At least that's what I get from conversing with our kababayans abroad. What is your advice to them, Sir Ronald? Because I'm sure they're all... Ang North American expats, OFW natin, ang biggest source ng remittances. No? At ang remittances, ang biggest source ng dollar earnings natin. So, yun yung una, yung economic power nila. Yeah. Diba? Siyempre, ikalawa, yung kanilang mga relatives ay makikinig sa kanila yan. Dahil nga sa economic power na yan. No? Ikatlo, meron silang ginagawa mismo